Digong na hindi niya kayo nakasama yung family niya doon sa ICC detention facility. Oo. Okay lang naman yung Christmas niya kahapon, December 24. Nandoon si Kitty, yung kapatid namin, at siya ang nagbisita. Kanina din, pinakita ko yung video call ni Kitty para masabi niya sa inyo kung ano yung message ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong Pasko. Nag-video call kayo lately, kahapon, Tatay Digong? Wala kaming video call. So, telephone call lang. Ano na pag-usapan niyo? Ay, karon? Yung kahapon or ngayon? Wala. Bawal ang video call, so pwede lang kami mag-telephone call, pero hindi pa kami nagkausap ngayong Christmas. Kumusta yung pag-visit mo sa The HPP? Ang haba nun yun, kumusta lang? Okay naman, madaming araw na nagkausap kami ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at masaya ako dahil nabigyan kami ng ganyan na pagkakataon. Malungkot lang dahil siya ay nasa detention, pero masaya ako dahil nabigyan kami ng ganyan na pagkakataon mag-ama na mag one-on-one at 1 hour and a half every day para magkausap. Maybe on the other hand, sa BICAM, na-restore yung budget, yung proposed budget ng OVP na 8,800,000. Next question. Next question. Alam ko na yan. Next question. So, ngayong January, first week sa January, may pirmahan na yung 2026 national budget ni PBBM. Hindi pwede, dapat before December 31 pirmahan ang budget. Otherwise, mag-reenact yan kung hindi pirmado by December 31. Anong meaning ng reenact dito? Reenact meaning ang 2025 budget will continue to take effect, will carry on. So, dapat pirmahan siya before December 31. Sabi ng Malacanang, first week of January, pipirmahan ni PBBM. Naambot sa ilaha. So, bawal ba yan sa lobby? Sa batas, dapat before December 31. Otherwise, mag-reenact by January 1. So, meaning magbabalik yung previous budget. Yung December 2025 budget, yes. John Ryan Calonia, sir. Bibi, can you confirm yung sinabi ni Secretary ang Secretary na bumisita ka raw po sa jail facility to visit Arlie Teves and not Madriaga? Bahala sila kung anong gusto nilang sabihin. Basta ako, ang sinabi ko, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. May mga picture kayo, Bibi, kumakalat. O tayo din, may picture din tayo. So, May picture ako sa at least siguro 1 milyong Filipino. At yung mga event na yon, tulad ng inauguration ko, siguro mga nasa 4,000 tao ang may individual pictures sa akin. At sa mga Zoom meetings ng parallel groups, more than 300 participants ang isang Zoom meeting. So, propaganda lang ito, Bibi, sa'yo, against sa'yo. Nag-release na naman kami ng statements kung lahat akusasyon lang, walang ebidensya, ibig sabihin, paninira lang yan. At kung paninira yan, connected pa rin yan sa 2028 presidential elections. And no, don't ask about the 2028 presidential elections, Brian. Alam ko na yung sunod ng tanong, di. Maybe 2 months from now, February, may possible na magpa-file ulit ng impeachment sa'yo. Ready na ba yung account mo for that any eventuality? Nakakapagod na siya para sa taong bayan, yung impeachment na yan. Dahil nakikita naman natin na wala talagang ebidensya yung kanilang mga reklamo. Totally for threats and harassment lang. Ito naman yung pagkamatay ni si Cabral. Do you think maybe na makaka-apekto ito sa investigasyon ng flood control project? I think makaka-epekto ito sa mental wellness ng mga undersecretary at mga assistant secretary dyan sa mga opisina ng mga department. Bakit, baby?
Dahil yung mga kaparte ng mga anomalya, mag-iisip na sila kung mahuhulog din ba sila sa bangin. Sa tingin mo may foul play itong pagkamatay ni Senator? Hindi ako maka-speculate kung ano ang nangyari doon sa Cannon Road dahil hindi ko naman nabasa kung ano yung mga reports. Lately, tinalaga ng Malacanang si General Torre bilang MMDA General Manager. So, any comment? Ano bang comment niya? Dapat siguro siya ang mag-comment sa kanyang appointment. Anong comment niya? Wala siyang comment. Tanong mo siya kung anong comment niya. Bibi, balikan ko yung Long Contenders. Hindi totoo bumisita ka po sa jail. Ang sinasabi ko, wala akong i-confirm at i-deny. Kung gusto nila sila ang magsalita, then magsalita sila. Basta ang sinasabi ko, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. How often binibisita mo lang si Arnie Tevez? Yun, sir. Ang sagot ko. Yun ang sagot ko, sir. Pilipinas Spirit. Sila na lang ang magsalita kung gusto nila magsalita. In the spirit of Christmas, may message ka ba kay BBM? Christmas bitaw? Bakit? Magbabago ba yung ugali niya kung Christmas o hindi? Hindi naman magbabago. So, wala. And in the same vein, magbabago ba yung ugali ko kung Christmas o hindi? So kung ayaw ko siya batiin kahapon na hindi Christmas, ayaw ko siya batiin ngayon na Pasko. Eh ganun kasi ako na tao. Ayaw ko batiin ng mga ayaw ko batiin. Bibilang araw ng absence si Senator Bato sa Senado. So, nakausap pa kayo lately, recently ni Senator Wala. Bato? Wala May kami. siyang advice sa'yo? Hindi kami nagkausap ni Senator Bato ngayong panahon ng Pasko. At ang huling pagkausap namin ay yung araw na nagsabi na merong warrant of arrest para sa kanya. Last na lang, message mo sa mga sumusuporta sa mga Duterte ngayong Kapaskuhan. Opo, nagpapasalamat kami mula kay former President Rodrigo Duterte, sa aking mga kapatid, si Congressman Paulo Duterte, sa aking pamangkin, si Congressman Omar Duterte, sa aking isang kapatid na si Mayor Sebastian Duterte, sa aking isang pamangkin na si Vice Mayor Rodrigo Duterte II, at mula sa buong pamilya, kasama na si Kitty, nagpapasalamat kami sa patuloy ninyo na suporta sa aming pamilya at sa pagdarasal ninyo sa paglaya ni former President Rodrigo Duterte. At ako, kasama ang aking mga colleagues sa tanggapan ng pangalawang Pangulo, ay nagpapasalamat sa patuloy ninyo na suporta sa mga aktibidad, programa at proyekto ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. Thank you,